Pilipinas, magandang araw lungsod ng Dasmariñas. Kasama ang buong 24/7 Alisto News. Team, ako si Kishin Loretta, hatid sa inyo ang tampok na balita ngayong araw. Naging usap-usapan ng kanyang versyon O GDP, lumaki ng 5.7 sa dalawang torneo. Sumali sa loob ng mga halal na opisyal. Tomorrow po, marireceive na po ng mga government employees ang Marami na ang kumasa sa Makeup Transformation Challenge na Asoka Makeup Challenge. Pero alam niyo ba kung saan hango yan? Tunghayan ng balitang hatid ni Nicole Gallego. sa mga trending sa social media, isa na namang hamon ang kumakalat sa pamamagitan ng Asoka Makeup Challenge. Natampok ang Indian bridal makeup, ngunit hindi nagpahuli ang mga Pinoy sa mga ganitong trend. Ang Asoka Makeup Challenge na napapakita ng mayaman at makulay na kultura ng India ay talagang sinimula ng isang tagalikha ng nilalamang Indonesia. Siyempre, gustong-gusto ng mga Pilipino ang indigenizing popular internet trends kaya nagpasya ang ilang influencer, celebrity na lumikha ng lokal na tapat na Asoka Challenge. Sa katunayan, pinasikat ng celebrity actors si Ivana Alawi ang local trends sa pamamagitan ng pagsusuot ng Filipino terno habang nag-transition sa background music sa Piliin Mo ang Pilipinas. Naging usap-usapan ng kanyang version ng challenge sa online world kung saan nakita ang kanyang kahusayan at kagandahan. Nicole Gallego, 24/7, Alisto. Samantala, alamin naman natin ang kalagayan ng ekonomiya ng ating bansa sa unang kwarter ng taon na ito. Tunghayan ng balita mula kay Eric Mohametano. Ang paglaki ng gross domestic product ng Pilipinas sa buwan ng Enero hanggang Marso ng taong kasalukuyan ay mas mababa kaysa sa inakasahang 5.9%. Ang ekonomiya naman sa ay lumaki ng mas mabilis sa unang kwarto ng taon kumpara sa nakaraang 3 buwang panahon. Kahit na mataas ang inflation at interest rate, ngunit mas mataas pa dapat ito sa inaasahan. Ayon sa Philippine Statistical Authority o PSA, noong 9 ng Mayo, ang Gross Domestic Product o GDP ay lumaki ng 5.7% noong Enero hanggang Marso ngayong taon. Mas mataas kaysa sa revised 5.5% na bilang na naitala para sa ika-4 na quarter ng nakaraang taon. Gayunpaman, ang pinakabagong bilang ay mas mababa kaysa sa 6.4% na paglaki ng unang quarter ng nakaraang taon. Samantala, alamin naman natin ang kaganapan sa mundo ng politika. Tunghayan ng balita mula kay Lady Princess Villa. Magandang umaga, Pilipinas! Ako si Princess Villa at narito ang may init na balita sa araw na ito. Isang mainit na pagdinig kahapon, pinangunahan ni Senador Juan de la Cruz ang diskusyon tingil sa charter change. Ayon sa Senador, mahalaga ang mga pagbabago upang mas akma sa kasalukuyang panahon ang ating saligang batas. Kasama sa mga tatalakayin ay ang mga reforma sa ekonomiya pati na rin ang pagpapalawig ng termino ng mga halal na opisyal. Sa kabila ng pagsuporta ng ilan, mariin namang tinutulan ng ilang mambabatas ang mga grupong sibiko ang panukulang ito. Ayon kay Senador Maria Santos, hindi ito ang tamang panahon para sa pagbabago ng konstitusyon, lalo na't maraming Pilipino ang nagdurusa pa rin mula sa epekto ng pandemya. Samantala, nagpahayag naman ng suporta si Pangulong BBM na nagsabing handa na ang administrasyon na makipagtulungan sa Kongreso para sa anumang hakbang na makakabuti sa bayan. Ayon sa mga eksperto, malaki ang magiging epekto ng charter change sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Positibo man o negatibo, nakasalalay sa maayos na pagpapatupad ng mga reforma ang maging kinabukasan ng bansa. At yan ang ating balita ngayong araw na ito. Isinusulong na sa Kamara ang minimum wage na dagdag sahod sa manggagawa ng gobyerno. Narito ang balitang hatid ni Courtney. Pag-aaral sa adjustment sa sahod ng mga manggagawa ng gobyerno, inaasang ilalabas sa susunod na buwan. Good news po! So tomorrow, ipapalabas na po ng, nasa kanila na po ang cash. So tomorrow po, marireceive na po ng mga government employees ang kanilang 3rd mid-year bonus. Yan, mid-year bonus po. Major bonus na ngayong araw ng Mayo 15. At dahil sa adjustment na ito ay paniguradong maraming matutulungan ng mga manggagawa ng gobyerno dahil sa major bonus kahit wala o hindi pa nasapit ang buwan ng Disyembre kung saan magkakaroon ng Christmas bonus. At hatid naman ni Gian ang nagbabagong sport news para sa inyo.
Filipino-American na si Megan Paragua, hinirang na World Chess Champion, hinirang na pinakamagaling na chess player sa buong mundo. Sa girls under 12 years old category ang Filipino-American na si Megan Paragua. Ito ay matapos siyang magwagi sa FIDE World Cadet Rapid and Blitz sa Albania. Mahigit 300 manlalaro mula sa 40 bansa ang lumahok sa 2 torneo. Bukod sa tropeo, nag-uwi si Paragua ng 1,100 euro o katumbas ang humigit kumulang 70,000 pesos ng prize of money. Natanggap din ni Paragua ang kanyang FIDE Master title noong nakaraang taon at yung target niya maging chess master balang araw. Alamin naman natin ng weather update mula kay Leymar Reyes. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Leymar Candy B. Reyes. Ako po ang inyong weather forecast para sa araw na ito. Asahan po natin na magiging mainit at maulap ang panahon sa buong bansa. Ngunit sa kabila nito, inaasahan natin na magiging maganda ang panahon sa maraming lugar at makakaranas ng maliwanag na sikat ng araw. Ngayon, para sa aming update sa weather, pinapakita ng mga ating mga satellites image na sa wakas may pinakamabuting kondisyon ng panahon sa Luzon pagkatapos makaranas sa malakas na pag-ulan. Sa kabilang banda, may ilang upang Eastern Visayas at Eastern Mindanao cloudless dahil sa mga ulan ng Low Pressure Area o LPA na kasalukuyan nasa labas ng Philippines Area of Responsibility o PAR. No worries, dahil sa base sa aming forecast model, ang LPA ay hindi magde-develop sa full tropical cyclone. Southwest monsoon, habagat na patuloy pa rin nagpapa-apekto sa bansa sa pamamagitan ng malakas na pag-ulan sa mga lugar na sobrang hilagang Luzon, Ilocos Region, Zambales at Bataan. Samantalang para sa ating update, sa bansa inaasahan pa rin natin ang isolated thunderstorms lalo na sa hapon o sa gabi. Magandang gabi sa lahat ng aming mga tagahanga ng showbiz. Ako po si Dream Balya at ako nagbabalita ng pinakabagong mga balita mula sa industriya ng iwan. Joaquin Dumagoso, sumali sa audition para sa pelikulang Idol. Nitong nakaraang Sabado, sumali si Joaquin Dumagoso sa audition para sa papel na nananalapit na pelikula ng Idol na nilalarawan ng buhay ng yumakang si April Torrijino, kilala bilang Idol ng masa. Sinabi ni Joaquin na tunay na interesado siya na gampanan ng karakter ni April Torrijino dahil sa kanyang pagkakilala at pagmamahal sa mga kantang iniwan nito. Maraming salamat sa pakikinig at dito natapos ang ulat para sa araw na ito. Muli, ako si Ishane Loretta at ito ang 24/7 Alisto. Naghahatid sa inyo ng tapat na balita. Magandang araw at manatiling ligtas.